Everybody say praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God. Praise the Lord. Kayo ba'y masaya? Alam ninyo mga kapatid, mahirap na ang buhay. Pag malungkot pa kayo, kumbaga, yung inyong mga mukha ay parang binagsakan ng langit at ng lupa, lalong bibigat ang buhay. Alam nyo ba yon? Iba ang pakiramdam na iniisip mo na masaya ka, iba rin ang pakiramdam na iniisip mo marami kang problema. Amen? So sinasabi kanina ni Pastor Rod, minsan mga kapatid, hindi po maiwasan ang valley. Tinatawag po ang valley ay may malaki pong meaning po yan sa Bible, ang valley. Kahit nga po sa panalangin ni David, though I walk in the valley of death. Alam niyo kung bakit valley po ay isa sa mga binabanggit na kakaiba. Tatlo po kasi ang may meaning sa Bible na lagi pong binabanggit. Number 1 is plains, number 2 is valley, and then number 3 is mountaintop. So tatlo po yun. And anybody who is on the mountaintop is on the advantage. Diba? Sa gera, sa mga ambush. Walang ambush na sa ilalim sila, tapos sa taas sila yung sa bundok yung ambushan nila. Wala. Lahat sila pumupunta sa taas para nakatingin sila doon sa kanilang mga kalaban. Now, kapag nasa valley ka kasi, pababa yun, o kaya paakyat, wala kang defense. Wala kang defense. Kahit anong gawin mo, ang mga pana, maya-maya, binubunot mo lang sa puwet mo. Umaakyat ka pinapana ka, di ba? Kung palusong ka naman, ganun din, wala ka ring control. Sa totoo lang, mas mahirap daw umakyat, mas mahirap ang bumaba kaysa umakyat. Una, pag pababa ka, ang katawan mo, nasa harap, wala kang makapitan ng maayos, or else mabali ito. Di ba? So, ang gagawin mo, pababa ka, pero paatras. Di lagot ka, hindi mo makita kalaban mo. Mabuti kung ang mga sinangunang mga sundalo, may mga side mirror sa gilid, di ba? Bumababa sila, kita nila kung saan papunta yung mga pana. Wala kang defense. Pero mga kapatid, one of the best na lugar na ating kalalagyan ay ang taas ng bundok. And we know that the mountaintop is the abode of God. Kaya nga, kanina binanggit, I will look up mine eyes unto the hills. So that means ang vision natin always going up. Amen? Huwag kang mag-isip na pababa ang buhay. Dahil kung pababa ang buhay, iniisip mo yun, pababa talaga. Because you are what you think. So kung mag-isip kang pababa, pababa ka na lang ng pababa. Okay yung kung spaghetti may pataas. Di ba? May kanta. Pababa ng pababa. Kung ubos na yung pababa. Di spaghetti pataas. Di ba? Pero mga kapatid sa buhay, pag ikay nalugmok sa ilalim at hindi ka makabangon, lagot ka. Kaya tingnan mo lagi pataas. Kagaya ng isang agila. Ang agila, mga kapatid, walang ibon na namumugad sa pinakamataas na bahagi, pinakamataas na kahoy, pinakamataas na bundok, agila lang. Ang agila alam niya na ang taas, may laban siya. Sa ilalim, maraming predators. Ngayon, ang agila, dahil sa taas siya, ang ginagawa niya, pagka merong unos, ang ginagawa niya, inuunahan niya yung unos. Di ba? Nakita, alam niya na, medyo cloudy. So, ang gawin niya, kaya siya, pag malakas ang hangin, doon niya ubusin ang kanyang lakas sa against the wind. And then, pagkatapos, ang wind kasi mga kapatid, ay sa ilalim lang po yung bagyo. Kung makita ninyo sa satellite, sa ilalim po yung bagyo. Tama? Wala pong bagyo sa taas talaga. Doon sa atmosphere, wala na pong bagyo doon. Ang bagyo dito lang sa baba.
Kasi napoproduce po yan ng init at lamig. So sa taas, malamig na po yun. Wala pong bagyo doon. Nandito po sa ibaba ang bagyo. So kapag nasa taas ka, tinitingnan mo yung bagyo. Di ba? So ngayon, ang agila kapag nakalampas na sa level ng bagyo, hayahay ang buhay. Kasi hindi niya kailangang magpagaspas ng kanyang mga pakpak. Ang gawin niya lang, stretch forth his wings. Gliding na lang. Yun yung wala nang effort. Kasi ang hangin sa ilalim niya, yun na yun ang nagmi-maintain ng kanyang height at ng kanyang elevation at saka ng kanyang floating, mga kapatid. So, kagaya ng isang agila, dapat ganun tayo. We are looking upward and we are not looking downwards. So sa buhay po natin, mga kapatid, ang taong lagi na lang negatibo, hindi umaasenso. Maghanap kayo ng taong lagi na lang negatibo, lagi na lang may reklamo. Kasi yung mga negative na tao at saka yung reklamador, parehas yan eh. Magkadikit yan, yung reklamador at saka yung negatibo. Kasi kapag reklamador ka, nakita mo puro negative. Tama? Alam nga naman magreklamo ka, ay, ang ganda-ganda nito, ano ba yan? Ang ganda-ganda niyan, di ba? Hindi ka nagre-reklamo sa magandang bagay. Ang nirereklamo mo, mga masamang bagay. So mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, ito ang advantage ng church. Because the Word of God is so powerful that it contains all the power and energy, mga kapatid. Pag nandito ka, makapasok ka sa bahay ng Diyos, magbabago isip mo. Yun yung advantage ng church. Kaya kayo nandito ngayon, mga kapatid. Kasi lulugo ka na, bagsa ka na, pag makapasok ka rito, makakaramdam ka ng encouragement na mula sa taas. Praise the Lord. Hallelujah. And now, I would like to, of course, make mention some of our visitors. And in fact, meron po tayong mga bisita galing po sa Spain. At may bisita rin po tayo galing sa France. Kasama po natin sila. At bisita rin po natin galing sa Hong Kong. Ayun, kumusta po kayo dyan sa mga taga Hong Kong po na sumusubaybay po sa atin. And meron din po tayong isang nag-comment po dito. Siya po ay, nung aming na-check, ay siya po ay isang pastor na mula po sa Dhaka, Bangladesh. Ang kanyang pangalan po ay si Pastor Lal Chong Thang Bong. Ayun yun ang nakasulat sa pangalan niya. Tingnan nyo sa ating online dyan, kung sino naka-online dyan, si Pastor Lal Chong Thang Bong. Ayan. Ganun sila mag-pronounce. Parang sabi ko nga, parang parang Vietnamese. Ganun ang mga Vietnamese. Anyway, thank you for watching. And of course, sa ating pong mga kapatiran sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. And of course, bukas po ay sa Isabela kami at sa sunod naman na mga linggo, May 20, patapusin lang namin ang mahalagang araw ni Brother Gilbert at kami po ay mag-honeymoon. Kami po mag-honeymoon, sila walang time para mag-honeymoon eh. So kami po mag-honeymoon, pupunta po sa Bicol, ayan, abot po sa Kalintaan, sa dulo na isla ng Luzon. Ayun, at siyempre mga kapatid, praying forward na ang ating Panginoon will always bless this trip. And sa mga taga Isabela po, bukas po ay naandyan po kami. At mangangampanya po kami, hindi ng mga kandidatong tatakbo ng pagka-presidente, kundi ang pinaka-ultimate na kandidato, ang ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Of course, binabati po natin na si Sister Guada, Sister Elvira Katagatan, Sister Gloria Rosales, mga online visitors po natin. Marami pong mga nasa online dito, ayan. At sa mga taga Bicol, hello po sa inyo dyan. And dito po sa church, meron po tayong mga bisita, si Brother Justin Pasugiron and Brother Michael Magaliwan. Sila po bisita ni Sister Shane and Brother Jay. And Sister Juliana Duzon, bisita naman ni Sister Nicole.
And Batasan Hills lang po silang tatlo. So it's good na makasama po natin sila ngayong araw. And I believe that God has something for us today. And I believe, brethren, that every time that we come to the house of God, meron pong inihanda ang Diyos para sa atin. In fact, sa totoo lang, independently, we don't actually talk with each other sa amin pong magiging topic or preaching, whatever it is. And hindi po kami nag-uusap. Gayunpaman, this morning, the message of Pastor Randy is about Rahab, Joshua chapter 2, and Pastor Rod quoted up in Joshua chapter 7, while I will be giving you today Joshua chapter 3. Wow, hello Joshua. Sana ba si Joshua? Mukhang siyang starring ngayon. Ha? Dapat maging mabait kang bata ka, ha? Praise the Lord. Praise the Lord. And last time, my topic is about Rahab, na kailangang i-rehab. Si Rahab na kailangang i-rehab. Ayun. At sa kadami-dami ng tao sa Jericho, mga kapatid, iisang taong nakita ng Diyos. Nakita ninyo yon? Alam nyo ba, akala nyo ordinaryo lang kayo? Imagine, sa dami-dami ng tao dun sa sityo nyo, ikaw nakita? Amen? Kasi once na nandito ka, imbitado ka. Amen? Wala pong tao dito. Sasabihin ko po sa inyo, walang tao dito na nakapunta na hindi inimbitahan ng Diyos. Kung meron man pong nag-invite sa inyo via online or personal na pagyaya, sila po ay pinadala lang ng Diyos. Ang totoong nag-invite sa inyo, ang Panginoon. Kasi sa bawat araw ng buhay natin, Diyos ang nag-a-arrange. Kaya sa totoo lang, sinabi ko anong nakaraan, di ba? Yung pagkatalo ng Jericho is very unique. That there is no need for a sword. In fact, power lang ng Panginoon ang kailangan. Wala po silang may ginalaw. Sumigaw lang. Sumigaw lang. Kung sigaw lang naman, itong kailangan para ang Jericho ay matalo, mga kapatid, bakit kailangan pa magpadala ng 2 spies? Naisip nyo ba yon? Nabanggit ko to nung nakaraan. Bakit pa magpapadala ang Diyos ng 2 spies? Simple lang nga, alam naman ng Diyos kung paano niya ito talunin. Ngunit ng spies, kasi kahit sinong mga higanti pa yan dyan, hindi kailangan ng spies. Kasi ang sasabihin ng Panginoon lang naman sa kanila, ikot kayo 1 time every day for 7 days. And on the 7th day, ikot kayo ng 7 times. And on the 7th time, magtutunog ng trumpet ang mga saserdote, and then all the people will shout. Ganun lang. So kahit sinong higanti, kahit 10 pa yung nandun na gulayat sa loob, mga kapatid, walang binatbat, no need for spies. For spies. Pero mga kapatid, bakit nagpadala ng spies? Mga espiya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang target doon, si Rahab. Si Rahab lang ang target ng Diyos. Kagaya nung kay Lot, di ba pinadalan din ng anghel? Ang target doon, si Lot lang. Kasi nga, si Lot, ay si Abraham nakiusap para kay Lot. Ngayon si Rahab, naintindihan niya, itong mga taong ito, hindi to ordinaryo, may Diyos sila, at ang kanilang ginagawa, sigurado, lulusubing kami nila. Ngayon, kung sa kanila ang Diyos, papanig ako sa kanila. Yun ang nasa isip ni Rahab. You know, that's enlightenment. Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, we have to know what is right and what is wrong. Sinong tama at sinong hindi. Kailangan naramdaman mo yon, alam mo yon kung sinong tama at sinong hindi.
At alam ni Rahab na ito, tama itong mga taong ito. At alam din ni Rahab kung gaano kasama ang Jericho. Now ngayon, nakiusap din siya. Sabi niya, chance ako na to, maligtas ako at maligtas ko ang aking pamilya kung luluubin ng Diyos. Kaya nakipag-bargain siya. And then pagkatapos mga kapatid, tinaya niya buhay niya. Alam ninyo na ang kaparusahan sa isang tao na hindi magsabi ng tungkol sa mga espiya sa kanilang hari, death penalty. So imagine ka kung malaman siya. Yung nangyari pa, nalaman tuloy na may mga taong taga-Israel, mga Israelita. Hindi ko alam kung sinong nagsulsol o sino yung marites doon. Bakit kaya nauso yung marites? Ano? Kawawa naman yung may mga pangalang marites. Gawin yung Mary na lang pangalan niya. Wala na yung Tess. Sino yung chismusa na nakarating sa hari? Ito na ngayon, pinuntahan ng mga sundalo, anong ginawa ni Rahab? Pinaakyat niya doon sa bubungan, tinakpan niya ng mga dayami, and then pagdating ng mga sundalo, sinabihan niya na, mayroon dito pumunta pero umalis na. Doon banda. Yan. Tapos sa pagkaalis ng mga sundalo, pinababa niya yung dalawa, sabi, dito kayo pumunta kasi doon sila pumunta eh. Doon kayo. Pero ito sana ang aking pakiusap. Kapag nilusob niyo na kami, iligtas mo ako, niyo ako, at ang buong pamilya ko. Di ba? Alam ninyo mga kapatid, pag makakuha kayo ng opportunity sa presensya ng Diyos, idamay nyo na pamilya nyo. Ang mga mahal nyo sa buhay, idamay nyo na. Kung makipag-arrange ka sa Diyos, idamay mo na. Malay mo pakinggan niya. Kaya sabi ng mga espiya, okay, ganito ang gawin mo. Kapag kami ilulusob na, ilagay mo ang red or scarlet thread or tali na mapula doon sa bintana ng iyong bahay sa corner ng Jericho. At ang lahat ng gusto mong iligtas, ipapasok mo sa bahay mo. Nakita ninyo? Mga kapatid, walang kaligtasan sa labas. Nasa loob ng bahay ng Diyos. Sabi ng mga espiya, pero kung meron kang pamilya na nasa labas at abutan ng aming paglusob, wala na kaming pananagutan sa kanila. Pero kung kayo nasa loob ka ng bahay ninyo at kung anong mangyari sa inyo, pananagutan namin kayo. Yan ang sabi ng mga espiya. Kaya mga kapatid, itong si Rahab, because she gave her life, hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang buhay at pagkilala niya sa Panginoon. Alam niyo ba kung anong nangyari kay Rahab? Napakaganda po. Wala ako. Saan ba ako? Ayan tingnan ninyo ito kung anong nangyari. Si Rahab ay isang prostitute. Okay? At isang babaeng masama. Pero nung nagbago siya ng buhay niya, nakapag-asawa siya kay Salmon. Saan ba ito? Ayan. Salmon ang kanyang naging asawa. Yung iba, tuyo. Sa kanya, salmon. Si Rahab, nakapag-asawa kay Salmon, at ang anak nila si Boaz. Si Boaz naman, nakapag-asawa kay Ruth, na isang Moabite. At ang anak nilang dalawa ni Boaz at saka ni Ruth, si Obed. Ang anak ni Obed si Jesse. Ang anak ni Jesse si David. Papunta kay Jesus Christ. Wow! Nakita nyo yon? Kung ibigay nyo buhay nyo sa Panginoon, hindi nyo lang pala alam kung paano ka gamitin sa pamagitan mo. God will do something through your life. Huwag nyo sayangin buhay nyo, mga kapatid. Dahil kapag ibigay mo yan sa Panginoon, pag hinawakan ng Panginoon ang buhay mo, He has a plan for you and He has a plan ahead of you. Mga kapatid, mabibigla ka lang, you are already on top at hindi ka sa baba. Sabi ng ating Panginoon, ipauna ninyo ako and I will not put you on tail. I will put you on the head. Kakaiba mga prinsipyo ng Diyos. Paunahin mo ako,
at gagawin kita sa unahan. Paano mangyari? Di ba? Magbigay ka at ikay bibigyan. Kailan ka mamatay para ka mabuhay. Ang daming mga prinsipyo ng Diyos na hindi mo maintindihan. Gayunpaman mga kapatid, dahil kay Rahab, nagkaroon ng David. And from there, we have a Savior, Jesus Christ. So, the message of these people, Ruth is a Moabite. She is not an Israelite. Pero mga kapatid, dito natin nakita, God is not interested of your past. He is interested of your heart today. Ngayon. Ano ka ngayon? Willing ka ba? Kasi ganun sila eh. Ang buhay nila masama, pero nung na-encounter nila ang Diyos, willing sila magbago, willing nila sila na ibigay nila ang buhay nila sa Panginoon. Si Ruth, hallelujah, mga kapatid, isa siyang Moabite, pero ang sabi niya sa kay Naomi, Naomi, isama mo ako, sabi ni Naomi, hindi mo alam ang iyong pinagsasabi, umuwi ka sa inyong bahay dahil ako'y uwi na, dahil sinumpa ako ng Diyos. Ang sabi niya, Naomi, my mother-in-law, isama mo ako dahil kung ano at sino ang iyong lahi, siya'y magiging aking lahi. Pero itong magandang sinabi niya, kung sino ang Diyos mo, magiging Diyos ko. Praise God. What is important to God is what is your heart today. Are you willing to give your life? Are you willing to change para na ang purpose ng Diyos mangyari sa buhay mo? Hindi natin alam. Isa dito mga kapatid, kung hindi pa darating ang Panginoon, isa dito ang posible magiging great evangelist, magiging great pastors, at mga tao na gagamitin ng Diyos sa mas malawak na lugar. Hindi alam ng isang preacher na yon mga kapatid, na nung siya ay mag-preach, meron nakaupo sa likod niya, ang pangalan ay si Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon, although hindi naman malayo ang kanyang background, pero siya ay wala siyang gana na maglingkod sa Panginoon. But one time, this unpopular and not famous pastor, hindi famous na pastor, hindi popular na pastor, nag-preach at naramdaman ni Spurgeon ang pagtawag ng Diyos sa kanya, lumapit siya sa harap, and he became one of the greatest revivalists. Preaching to thousands without microphone. Grabe. Ako, 10 lang siguro kayo, ubos ng aking buses. Sa kanya, hindi ko alam kung anong brand ng kanyang lalamunan, mga kapatid. Siguro pinagsama na ang JBL at saka yung Sony, yung nilagay lahat. Pinakamagandang lalamunan siguro binigay sa kanya. Pero mga kapatid, hindi natin alam kung paano kagamitin ng ating Panginoon. Pero pinakamalaga rito, marunong ka makinig sa Diyos. Dahil mga kapatid, tandaan ninyo, I'm not working. If you obey the word of God in your life, something great will happen. Is it not familiar today? Is it not familiar what God is telling us today? There is no blessing if there is no obedience. Tandaan po natin yan. At kahit Hudyo ka pa, kung hindi ka marunong sumunod sa Diyos, wala kang parte biyaya ng ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo at sabi niya ng ating Panginoon, huwag niyo sabihin anak kayo ni Abraham. Sabi niya, sino bang aking mga ina? Sino bang aking mga kapatid? Hindi niya tinuro mga kapatid yung nandun. Kasi pumipila yung kanyang mga kapatid. Pumipila ang kanyang mga kapatid at si Mary nandun din na kanyang ina. At sabi ng mga apostol, Panginoon, yung ina mo nandun sa labas at mga kapatid mo gusto ka nilang kausapin. Tiningnan niya lang yung apostol na nagsabi at sabi niya, ha? Sino ng aking ina? Sino ng aking mga kapatid? Akalain mo yun, masama bang tao si Jesus?
Hindi po. Dahil ginagampanan niya na ang mas mataas na ministry na walang taong makagawa. Kaya ngayon siya sabihin nila, si Mary daw is the mother of God. Wrong. He is the mother of Jesus in the flesh. But he is not the mother of God because God has no mother. It is an office. Hindi po pwede na si Mary. Kaya that is why si Mary, itong mga naniniwala kay Mary, sorry po yung mga naniniwala kay Mary, kung buhay pa si Mary, pagalitan sila ni Mary. Kasi si Mary pumila para makareceive ng Holy Ghost. Si Mary sumali para maligtas. Maligtas siya. So kahit ano pang sabihin ng iba na dumaan ka muna sa nanay para ang nanay makiusap sa anak and then ang anak, ibibless ka. Wala sa langit yun mga kapatid. Kasi si Mary, kasabay natin aakyat doon sa rapture. Kasama po siya ng mga apostol. Wala po doon ang mga apostol sa tabi ng doon sa langit na may dalang mga susi, mga kapatid. Sa inyong pagkaalala, ang sinasabi sa atin, si Saint Peter, si San Pedro, nandun sa gate ng langit, and then, pag namatay ka, pupunta ka doon. So, sa gilid niya may susi, sobrang dami ng susi, and then may manok. Huwag mong sabihin nag-online sabong si si Pedro. Oh. 'Yun ang paniniwala eh. Tama? Tapos pag ikaw namatay, bigla ka lang gigising, nasa harap ka na ng langit. Anong pintuan pa lang? Hindi pa sa langit, pintuan. Pangalan? Jose po. Apelyido? Macario po. Pangit naman yun kung yun ang sabihin ko. Jose Macario. Macario. Naku, lagot. Wala ka dito. Doon ka sa basement. Room B 1004. Baka mo 10th floor ka na pababa. Ito susi. Akala ng iba ganon. Hindi po. Ang susi na dala ni Pedro, yun po yung plan of salvation. Na ibig sabihin, kapag sinunod mo yung mga susi ni Pedro, makapasok ka sa langit. Hindi po literal na susi. Anong susi yun? Sinabi ni Apostol Pedro, Gawa 2:38, ang sabi niya, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kaligtasan natin hindi sa samahan. Baka isipin ninyo, pag naging kaanib kayo rito, ligtas kayo. Ay hindi po. Personal po kasi ito. Individual. So kahit nandito ka pa, hindi ka naman nag-aayos ng buhay mo, abay, wala pong magawa. Hindi po kayang ang iba nasa isip na yung dadalhin daw ng Panginoon, yung church daw nila, kaya pinapaganda nila yung mga matutulis talaga na kailangan yung design matulis na magandang design kasi aerodynamics yan kung tawagin. Ang tawag nila dyan is aerodynamically designed. Ibig sabihin, parang rocket siya na hindi siya mahirapan umakyat. Parang yung building yung aangat. Hindi pagkatapos, parang may rocket siya lang. Tapos dire-diretso siya pataas. Mga kapatid, ang tanong ko lang dyan, kung yan ang inyong prinsipyo para sa kaligtasan, paano kung nasa labas ka nung time na yun? Paano kung Lunes dumating ang Panginoon? Walang tao simbahan? Di ang maligtas security guard lang? Tama? Pero hindi ganon. Ang ililigtas ng Diyos, individual. Bawat isa sa atin na dapat at nag-ayos ng buhay natin, mga kapatid, sumunod tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Ang bawat isa tayong papalitan. Kung ikaw ay may Holy Ghost, papalitan ka ng Panginoon. Ganon kahalaga na tanggapin mo ang banal na Espiritu. Sa mga hindi pa nakatanggap ng banal na Espiritu, subukan nyo. Walang the best na pakiramdam, maramdaman mo na ang God of glory ay nakatira sa puso mo.
Praise the Lord. So, keyword of the day, obedience. You need to know how to listen to God. And if you obey the word of God in your life, something great will happen. Tandaan ninyo mga kapatid, ang aking mensahe ngayon ay manggagaling Joshua chapter 3. At aking bigyan ng pamagat ito, step on the water. Wow. Ilang beses na to Gas-gas na nga Gas-gas na ang salitang step on the water. Tama? Di ba may kanta yon? Ano ba yung kanta na yon? Step on the water? Hindi nyo alam? Sige, pareha tayo. Pero ito, may trivia po ako sa inyo. Ang message na ito, hindi ko po naiplano. If you can notice, series po ako. Nanggaling po ako sa chapter 1 ng Joshua at nung last time kay Rahab, chapter 2. Now this time, chapter 3 po ako. Binuksan ko. At ang message na ito ay aking na message sa Cubao. Nung una kong binanggit ang vision ng church. Alam niyo ba kung anong araw yon? Hindi ko makalimutan yun Kasi May 3 po yun. Birthday ni Sister Tata. May 3. Malapit na pong birthday ni Sister Tata. May bank account din po siya. Joke. And ngayon, anong araw? Anong petsa? May 1. Di ba? Parang ang gandang coincidence, At ang message ko nung time na yon, nagkaroon tayo ng vision. Okay. Magkukwento ako ng konti sa inyo para malang kasi karamihan sa inyo bago. Hindi nyo dito mapalad yung mga nakaabot ng Cubao kasi saksi sila sa lahat na nangyari at kabutihan ng Diyos. Pero mga kapatid, nung sa Cubao 2009, May 3. Hindi ko makalimutan ang araw na yon mga kapatid kasi hindi ako nakatulog nung May 2 dahil wala akong mensahe. Maniwala kayo siya hindi. Wala akong mensahe kasi nung gabi na yon nag-away kami ni Sister Tata. Hindi ko maalala kung anong pinagawa namin pero nag-away kami. Parang ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko. So, siyempre ayoko maisturbo sana ng Sabado. Nagkataon na Sabado. Naghanda ako kung ano. Actually, marami akong nahanda pero hindi ko makagat. Alam niyo yon yung experience ng mga preachers. Marami kang mensahe pero walang kumakagat. Kasi kailangan mga kapatid ng mensahe, doon pa lang ikaw mismo kinakagat na. Kumbaga tinutusok ka na ng mensahe mo. Pag wala yon, wala talagang mangyayari. Pero kung wala ka na talagang magawa, gawin mo na lang yun and then subiit na lang. Wala. Hanggang mag-alas 2, hanggang mag-alas 3. Sa katagalan ko na hindi ako makatulog mga kapatid, biglang nangusap ang Panginoon sa aking puso at kaisipan. Unang tanong, hanggang kailan na ganyan lang ang church? Pangalawang tanong, ano ang pwede mong magawa para ma-fulfill ang vision ng Panginoong Hesus? Wala pa akong alam sa mga vision, pero yun po yung pumasok sa isip ko. And then mga kapatid, wala pa akong mensahe, wala pa akong verse, sinulat ko ang vision. Ang sabi ko, sa sulat ko sa vision, 3 years from now, 2009 yun. So that means 2012 dapat. 3 years from now, we will have a permanent church. 5 years from now, we will have churches around Metro Manila and Greater Metro Manila. That means kasama ang Bulacan, Laguna, Cavite, ano pa? Yung basta malapit sa Maynila, no? And then in 10 years, iba't ibang probinsya ng Luzon. Yun po yung pumasok. And then, ang tanong, paano mo gawin?
Paano mangyari? Pagbukas ko ng aking Bible, Joshua chapter 3. Nabasa ko na kabaligtaran ang nangyayari sa Joshua chapter 3 kaysa doon sa Exodus. Sa Exodus, pinatawid sila 2 beses kasi sila tumawid ng dagat, ng tubig. Ang isa ay dagat, ay isa ay ilog. Ito po yung Jordan. Nung sa dagat, ang sabi ng Panginoon kay Moses, kasi sabi ni Moses, wala na kaming magawa, Lord. Nakita mo naman, pag pumunta kami sa tubig, malulunod kami. Pag umatras kami, going south, ay wilderness. If we go up north, ay mga kalaban, mga Jebusites. Mamamatay kami. And then, kung umatras naman kami pabalik, mga Egyptians, nakikita nila umuusok na ang mga chariots, ang mga kabayo, sumusunod na sa kanila. No choice but God. Walang choice. Alam niyo sa buhay natin, minsan, dinadala tayo ng Diyos sa tinatawag na no return and no exchange. No retreat, no surrender. Yun na lang ang inyong kalagayan. Now ngayon, mga kapatid, anong nangyari? Sabi ng Panginoon kay Moses, anong meron ka? Tungkod. Alam niyo ang word na, what is in your hand? What is in thine hand? Ibig sabihin, mga kapatid, God doesn't work on yung mga sophisticated na mga areas, na mga bagay. Whatever in your hand, God can do miracles. Hindi mo kailangan ng, kasi minsan pagka nag-start tayo ng gawain, ito, di ba, kasama to sa aking mga seminar sa, ay nasa isip na, sana, magbubukas ako ng gawain, pero dapat may church na kami, dapat may building na kami, dapat kompleto na kami sa instruments, dapat may mga speakers na kami, kompleto na kami sa mga amplifiers, sa lahat ng may mga upuan na kami. Pag yan ang iyong basihan para makastart ka ng gawain, mga kapatid, hindi ka makastart. Hindi ka makastart. Kaya nga, kung tutuusin, dapat mag-isipin, what is in thine hand? Kagaya ng isang asawa ni Manggon, di ba? Nakwento ni Brother Naime. Si Brother Manggon, si Pastor Manggon, one of the biggest church in US as far as Oneness organization is concerned. Ang asawa niya mahiyain. Hindi marunong kumanta, hindi marunong magsalita sa gitna nung mga time na yon. Mahiyain. Pero nag-pray siya. Sabi niya, Lord, paano ako makatulong sa church? Paano ako makatulong sa aking asawang pastor? Ang binigay sa kanya na idea ng Panginoon, what is in thine hand? You have 10 fingers. You have a hand and 10 fingers. Pumasok sa isip niya, my hand can knock at the door. So, alam niyo kung anong ministry niya? Door knocking. Pupunta siya sa kabilang bahay, kakatok lang siya, hi, ako nga pala si Mrs. Manggon, meron kaming church dyan, baka willing po kayong mag-join sa aming service. Ang service po namin ay 9 o'clock. Maraming salamat. Punta naman siya sa kabila. Katok na naman siya. Door knocking lang. And that makes their church one of the biggest church in their organization, mga kapatid. So the question now is, what is in thine hand? That means, minsan gusto natin yung, sana kung magaling lang ako magkanta, magiging magaling akong preacher talaga kasi parang gagayahin ko si Don Moen. Kahit na hindi mo na magaya si Don Moen, mga kapatid, kahit daw Moen ka na lang. Kahit si daw Moen ka na lang. Meron kang magagawa. Huwag mong isipin ang mga bagay na wala sa'yo. Isipin mo yung mga bagay na binigay sa'yo ng Diyos. Praise God. Hindi ko alam kung ano yun. Pero may talent ka. Walang taong walang talent. Tandaan ninyo yan. Yung sinasabi nila na talented yung mga tao, ito may talent, dito wala. Wala pong taong walang talent. May talent ka, hindi mo lang na-discover. Ang problema natin, we refuse to discover it.
Kaya nga mga kapatid, kung hindi ka magaling sa pagkanta, baka magaling ka sa pag-witness. Huwag mong ipilit ang pagkanta kung hindi para sa'yo. Amen? Kasi imbis na baka dumaming tao, magsilabasan. Ay, magsisimula ng kakanta si brother, tayo na, i-exit na tayo bago lumindol. Ngayon, bawat isa sa atin meron tayo. Yung iba hindi marunong kumanta pero magaling naman gumitara, okay. Yun naman ang iyong pagbigyan ng pansin. Sana yung mga musicians natin hindi lang Sunday musicians. Amen? You have Mondays to Fridays to pagandahin ang talento mo. Dapat i-develop nyo talento nyo. Hindi po pwede yung kung ano ka, ganyan ka na lang. Dapat umabanti ka. Dapat umasenso ka. Dapat ang nasa isip mo, you are not the same 5 years, 3 years from now. Pag mong isipin mga kapatid na parang kontento ka na. Ang complacency, galit ang Diyos dyan. Kaya dapat mag-isip ka at nagkukuha ito mga kapatid sometimes. You meditate with God, you spend time with God, and then let God talk to your heart. At kagaya niyan mga kapatid nung gabi na yon, 3:00 ng madaling araw, wala ako minsan at nakita ko ang Joshua chapter 3. Nag-preach ako that day. Ang tulog ko po yung mga 2 oras. Nag-preach ako, pero sinare ko lang yung vision ng Panginoon. And then we launch out May 25. Launch out. Formally, we launch out the vision. So the vision started May 3, 2009. We must have a permanent church 3 years after. May 2012, nag-service na po tayo dito sa isang permanent church. So bunga ito ng May 3. Yung hindi ako nakatulog at galit na galit ako kung tutuusin. Pero sometimes, yung parang nandun ka na ba sa parang ano ka, bagsak ka na rin eh. Wala ka na eh. Alam niyo, opportunity pala ng Diyos yun. Yung parang akala mo wala ka ng pag-asa, parang iniisip mo, ano ba klaseng buhay to. Pero doon pala, gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Magbibigay siya, but you need to listen. Hindi po pwedeng kakausapin ka ng Diyos, hindi pabayaan mo lang. Dapat alam mo na ang Diyos ang nangungusap sa'yo. At alam natin mga kapatid, that night, I could not forget. Hallelujah. But I believe it is God who talked to me that night because it happened. Right now, ito yung inyong tinatayuan at ang inyong inuupuan is a place of miracles. Himala lang po ito. Dahil nakuha natin ng lugar, wala tayong pera. At napagawa natin ng ganito, may second floor, wala rin tayong pera. Meron lang nagbigay. Praise God. Pero hindi lahat ng pagkakataon, merong magbibigay. No, ngayon, simplihan ko po ang mensahe ngayong gabi. Step on the water. Dahil ang pagkakaiba po ay ganito. Doon po sa Red Sea, si Moses, nagpapanik na. Ang mga tao nagpapanik na. Sabi ng Panginoon, what is it then? I have a rod. Sabi niya, itong rod na ito, ihampas mo. Ihampas mo sa tubig. Nung hinampas ni Moses, mga kapatid, ang tungkod, ang tubig, nahati sa gitna. Nagiging pader sa kabila at kabila. At ang lupa naging tuyo. At dumaan ang 3 milyon ka mga Hudyo. Mula sa Egypt, dumaan sila, mga kapatid, sa tuyong lupa. Anong nangyari? Sinundan sila ng mga Egyptians. Nung nakatawid na sila, sabi ng Diyos, hampasin mo muli. Nung hinampas ni Moses, mga kapatid, kinain ang lahat ng sundalo ng mga Egyptians.
at naubos sila. Makita ninyo mga kapatid, what is the difference of yung dalawang paghampas? Kay pareha lang namang hampas. What's the difference? The difference is the purpose of God. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Kaya nga minsan sa buhay natin, isipin mo kung minsan, ang isa kayod ng kayod. Yung isa naman hindi ganon. Ikukumpura mo sila, bakit magkakaiba ang resulta? Kasi may magkaiba ang purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. The same ang effort na igagawin mo, pero magkaiba ang plano ng Diyos. Ang isa, ang plano ng Diyos, padaanin ng Israel. Ang isa, ang plano ng Diyos, patayin ng Egyptians. So ngayon, mga kapatid, ang kailangan mo lang sumunod. Hindi mo alam kung anong mangyayari, pero sumunod ka lang. Sumunod ka lang sa salita ng Panginoon. Now it happened after 40 years in the wilderness. Nandun na sila ngayon sa Jordan. At ang pagkakaiba, mga kapatid, this time, sinabihan sila ng Diyos to step on the water. Magkaiba. Basahin ko muna sa inyo ang senaryong ito, mga kapatid. Mukhang Joshua chapter 3, sabi sa verse 12. Basahin natin ha. Now therefore take you 12 men out of the tribes of Israel, out of every tribe a man. And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth shall rest in the waters of Jordan, and the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon an heap. Oh, yun ang sabi ng Panginoon. Ang sabi niya sa 14, and it came to pass with the people removed from their tents to pass over Jordan, and the priest bearing the ark of the covenant before the people, and as they, take note, that bear the ark were come unto Jordan. Anong sabi? And the feet of the priests that bear the ark were deep in the brim of the water. For Jordan was overflowed. Jordan overflowed all his banks all the time of harvest. Now, pagka inyong tiningnan ng pagkakaiba dito, mga kapatid, nung time na yon, pinatawid na sila, the promised land is just over the other bank of the river. Iba, sa kabila lang, nandito sila, ang namagitan lang ay ilog. However, hindi po ito ordinaryong ilog, kasi itong ilog na ito, pwedeng lumiit ng ilang metro, pero lumalapad siya ng kilometro. At sa hindi may paliwanag na kalagayan, mga kapatid, pinadaan sila ng Diyos sa River Jordan, nung time na ito ay bumabaha. Minsan magtatanong ka, kung nandun ka sa kabila ng Jordan, magtatanong ka sa Panginoon, Panginoon, hindi ba nabigyan mo naman ako ng success? Bakit kailangan pa na dumanas ako ng ganito? Bakit ganito pa ang mga obstacle sa aking kaharap? Bakit kailangan pa ako lumusong sa baha na napakalakas niyan? Kasi mula yan sa Sea of Galilee, papunta yan sa Dead Sea. Napakalakas, napakalawak, at pinadaan sila ng Diyos on the time na ito'y overflowing. Baka naman po pwede naman sana, Lord, nung mga time na yon, padaanin mo kami, yung tagatuhod na lang ang tubig para makatampisaw din kami ng konti. Hindi ba pwede? Pwede. Pwede naman eh. Kaya lang, mga kapatid, ito ang puntos. Dahil kung during the harvest, laging baha. So, kadikit ng harvest, ang baha. Ibig sabihin, mga kapatid, pag merong harvest, merong tinatawag na mga challenges. Merong mga bagay na dapat mong lampasan sa buhay mo kung gusto mo ng harvest.
If you want the harvest beyond the river Jordan, hallelujah, tingnan mo ang mga bahan na yan, hindi ka mag-isip na hindi mo gagawin dahil gusto mo ng harvest. Kung gusto mo ng malinis na tubig at malinaw at wala kang ka-pressure, there is no harvest on the other side. It is not the time of harvest. But if you want to get harvest, it is the time also na ang flood doon sa River Jordan ay lagi. So ibig sabihin, you have no choice. You want harvest, you have to overcome obstacles. So wag po kayong mag-isip na pwede ka lang maging successful, yumaman, gumanda ang buhay, na walang kahirap-hirap. Kahit magtaya ka pa sa luto, pipila ka ng mahaba, maubos ang iyong yung lahat ng iyong mga savings bago ka manalo ng 1,000 pesos. Mga kapatid, maraming mga tao nabubuyok sila sa tinatawag na instant millionaire approach. Kaya maraming nabubudol-budol. Bakit ka nabubudol-budol? Kasi nasa isip mo, greediness. Yun yung kaninang word. Greediness. Gusto mong yumaman bigla. Sabi pa nga sa akin ng isang pastor, sabi niya, pastor, maganda itong aking kasi mag-i-invest ka lang ng ganitong pera, tapos may interest kang kukunin every month. Sabi ko, anong produkto, pastor? Yan, wala actually, investment lang, maglagay ka lang ng pera. Sabi ko, saan galing ang pera? Saan galing ang perang ibabalik sa'yo? Galing yan sa binigay ng isa. Yun yung scam. Ang tawag yan, pyramiding, anong tawag niya? Pyramiding scam, pyramid scam. Anong ibig sabihin? Pag ikaw una-una, okay. Pababa, lahat ng tao bigay-bigay. Hanggang sa dulo, wala nang may bigay. Saan kayo pupunta? NBI. Magre-reklamo. Diba? Wala pong shortcut sa blessing. Tandaan po ninyo ito. Nasa Panginoon tayo, di ba? Ang daling lumuhod. Ang daling sumigaw. Ang daling mag-request. Pero mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang Diyos hindi nagbibless ng tamad na tao. Hindi siya nagbibless ng taong walang ginagawa. Hallelujah. If you want to be blessed, work out. Kailangan mo gawin kung anong kailangan mong gawin. Dahil Diyos ang mag-arrange ng iyong mga daan habang ikaw ay naglalakad sa Panginoon. Siya ang mag-arrange ng mga oportunidad. Introduce kanya sa mga tao na makatulong sa iyo. And that is why, mga kapatid, mabasa po natin dito ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. And the waters which came down from above stood and rose up upon an heap. Doon sa kabila, doon sa taas, sa may Sea of Galilee, tumigil ang tubig para sa naging pader. Naputol ang tubig papunta doon sa Dead Sea, mga kapatid. Alam niyo kung anong nangyari? Itong nangyari. Sabi ng Panginoon, step on the water. Sinong nauna? Mga saserdote. Pag minalikan mo yan, ayan no. And when the ark, and as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were deep in the brim of the water. Mga saserdote. Kaya mga kapatid, the rise and fall of every group, organization, church, institution, company is on the leader. That is why itong bansa natin, pag ang leader na makaupo, hindi kumikilala sa Diyos, patay na tayo lahat. Maniwala kayo. Minsan yung iba magpapakamatay pa Bakit? Kikalalanin ka ba? Bibilang ka ba ng kabaong ng mga kandidato na yan? Pag nagbira sa Facebook, akala mo matindi, di ba? Mga kapatid, huwag pa kayong magpakamatay sa mga kandidato. Hindi nga kayo kilala Amen? Gusto nyo magpakamatay para na lang kay Kristo. Meron ka pang makukuha. Ito, totoong insurance.
Pero ang tao, sabi ng ating Panginoon, kung ang righteous ay uupo, ang mga tao ay mananatiling may kapayapaan. Kaya po, sa darating ng Mayo, huwag kalimutan sa baluta. Ha? Mamili ng tama. Mamili ng tama. Huwag magpadala sa mga bugso ng damdamin. Mag-isip. Mag-isip. Now, mga kapatid, itong mga saserdote, taga-bitbit ng ark, alam niyo napakahirap tumawid na may bitbit ka, di ba? Kasi baka matumba. Pero ang nakapagtataka, mismo, pag-apak nila sa tubig, ang tubig umatras. Hindi kagaya sa time ni Moses na umatras na yung tubig, andyan na yung kalsada, saka sila dumaan. Itong mga Israelita doon sa River Jordan towards Jericho, ang ginawa nila, may tubig, pero inapakan nilang tubig, ang tubig umatras, inapakan nilang tubig, umatras ang tubig, inapakan nilang tubig, umatras, inapakan nila umatras, aba, umatras ka pala, abantihan kita. Ganon tayo mga kapatid. Yung problema, pag tiningnan mo ang problema, hindi ka makabante. Pero kung may pananampalataya ka sa Diyos, umaapa ka, may pananampalataya ka sa Panginoon, problema, wala akong pakialam sa iyo, apakan kita. Umatras naman ang problema eh. Umatras ka pala eh. Ito, abante, abante. Maya-maya, magtataka ka, umangat na pala buhay mo, umayos na buhay mo, gumanda na ang buhay mo, family mo, kasama mo na. Praise God. So mga kapatid, itong mensahe na ito na inyong naririnig ngayon, aking dinala, praise God, noong May 9. At dahil walang pera, mag-iisip ka, huwag ka nang gumalaw. Pero mga kapatid, sinusubukan pala ng Diyos ang ating pananampalataya. Pag gumalaw ka, gagalaw siya. Naghihintay pala siya. Kaya nga mga minamahal, ang ating Panginoon, ang kanyang mga biyaya, ang kanyang mga pagpapala is just right before you. Nandyan. Kaya lang kagaya nito, sasabihin sa iyo ng Panginoon, pumunta ka sa bangko, mag-withdraw ka. Kung hindi ka pupunta sa bangko, paano ka maka-withdraw? Tama? So gagalaw ka muna. No, ngayon, kagaya ng isang bilangguan, binuksan. Ang kandado tinanggal, binuksan. Ayaw mong lumabas. Anong epekto sa'yo? Walang kapangyarihan ng Diyos para sa mga taong ayaw gumalaw. Bakit? Ano ka? Itulak ka pa ng Diyos palabas? So may mga tao talaga, mga kapatid, na sometimes ang bilangguan na meron sila mismong gumagawa. Dahil as far as God is concerned, binuksan na ng Panginoon ang pintuan at kailangan na lang nila ay humakbang palabas. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin dito sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan mong humakbang muna bago mo maramdaman ang mga biyaya ng ating Panginoon. Tandaan ninyo ito, mga minamahal. Hallelujah! Na kuminsan ang pananampalataya ngayon sa mga kapanahonan natin, pinapasubukan na ng Diyos sa atin. Tayo na mismo, ang ating mga puso dapat gumagalaw na may pananampalataya. Ang taong may pananampalataya, hindi nagpapanik. Amen? Huwag magpanik. Wala kang pera, huwag magpanik. Minsan mga kapatid, wala lang tayong pambili, nagpapanik na tayo. Pag nagpanik ka, mag-aaway kayo ng asawa mo, anong mangyayari? Ha? Magbugbugan pa kayo? Lagot, wala na kayong pambili ng Band-Aid. Oh, di ba? Pero ang kanta kanina, a merry heart, do it good like a medicine. Ibig sabihin, kung pilitin mo maging masaya sa Panginoon,
God will arrange things for you. Alam niyo sa mga insect, hindi sila naniniwala sa Bible, di ba? Pero naniniwala sila sa tinatawag na aura. Parang aura. Pag masaya ka, ang aura, ang mga bagay daw, lumalapit sa'yo. Sabi ng mga insect, pag ikaw saya, ikaw wala, hindi ikaw galit lagi, lahat swerte, pasok. Customer, pasok. Kung ikaw, suplado, suplada, lahat customer, layas. Di ba? Sino sa inyong gusto na yung tao na yung bibilan mo nakasimangot na? Ate, may sardinas kayo? Anong sardinas gusto mo? May ligo. Wala, master. Di ba? Di mamili ka na lang ng ibang tindahan. Di ba? Pero kung merong lalapit sa'yo, ang ganda ng mukha, na nakangiti pa. Iyali ka, ma'am, ano pong sa inyo? Bibili lang po sana ako Ano po, candy po isa. Ay, meron po ako. Pili lang kayo, ma'am. Kahit isang candy lang. Sa kanya, hindi mahalaga yung bibilhin. Ang mahalaga, yung relasyon niya sa tao. So mga kapatid, ang ating pakiramdam sa loob, may malaking epekto sa bawat araw na mangyayari sa'yo. Kaya nga pag sinimulan mo ang araw na galit ka, sinimulan mo ang araw na ikaw ay nagpupuyos sa galit, mga kapatid, buong araw mo sira. Pati tricycle, hindi dumarating. Kalahating oras na ako, wala pang tricycle. Minsan naman, andito sila, dubli-duble. Tapos pag nakasakay ka, 5 tricycle, magkasunod-sunod. Di ba? Ang jeep, puno. Sumabit ka na lang, maya-maya may jeep, walang laman. Hindi pumapasok. Hindi pumapasok ang magandang bagay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, rejoice evermore. Pero mga kapatid, wala kang dahilan na mag-rejoice kung ang Diyos ay wala sa buhay mo at hindi ka namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit anong pilit mo na maging masaya ka, if your will and if your life is away from God, mga kapatid, hindi ka maging masaya. Bakit? Kasi absent ang prinsipe ng kapayapaan. Yun yung dahilan kung bakit dito, mga kapatid. Lahat tayo dito, may mga problema, tama? Walang exempted. Wala. May mga problema tayo. Kaya lang dahil kasama natin ang prinsipe ng kapayapaan, the Prince of Peace. Walang mga problema. Ang tingin natin sa problema, temporaryo. Sa mga taong walang Diyos, ang problema sa tingin nila, permanente. Pero sa tao ng Diyos, ang problema ay kagaya lang ng bagyo. Matumba niya man ang saging, hindi kanya kayang tumbahin. No, ngayon mga kapatid, bigyan ko kayo sa aking pagtatapos ngayon. May isang tao din na inutusan ng Diyos. Sa 2 Kings chapter 5, ang pangalan niya si Naaman. At nung pumunta siya sa propeta, sabi ng propeta sa kanya, si Naaman, Chief of Staff ng Armed Forces of Syria nung time na yon. Nagkaketong. Nagkaroon siya ng leprosy. Alam niyo yung leprosy? Yung mga balat na tutuklap. Tapos, dahil natutuklap ang balat, yung mga laman mo nagdidikit-dikit. Kaya makita ninyo, yung mga nagkaroon ng leprosy, punta kayo sa Coron. Di ba ang Coron dati is leprous island yan Doon yung dinadalang lahat na may mga ketong kasi hindi sila pwedeng sumama rito kasi matindi yung virus na yun. Alam nyo, nagadikit-dikit yan. Yung mga kamay nila, parang sila mga yung mga mutant. Oo, ganun pong itsura. Ngayon, siya, Chief of Staff of the Armed Forces of Syria, and then nagkaroon siya ng sakit. Alam niyo ba kung sino nag-share sa kanya? Yung servant niyang Jewish little girl, isang babaeng bata na servant niya, at sabi niya sa kay Naaman, Sir, alam mo, kung doon ka sa Israel, gagaling ka. Kasi meron kaming propeta na mananalangin para sa'yo, galing sa Diyos. Kalay mo yon, simpleng sharing, di ba?
Ngayon, sabi ni Naaman, sabi niya sa hari, meron daw, tagapagpagaling doon. Sabihin mo, mahal na hari, bigyan mo ako ng letter. Sumulat ngayon ng hari ng Syria, doon sa hari naman ng Judah. At sabi ng Israel, ang sabi, ipadala ko sa iyo ngayon ang aking general na si Naaman, pagalingin mo siya. Dumating sa hari at sabi ng hari, lumuha ang hari. At sabi niya, ano ako, Diyos? Para magpagaling? Alam niyo ba kung sino din ang nag-advise sa kanya? Yung sa tabi niya rin na alipin din. Sabi, mahal na hari, meron tayong propeta rito. Kalay mo yun? Minsan mga kapatid, tao na ng Diyos, wala pang alam. Walang alam sa kapangyarihan ng Diyos na pwede maibigay sa kanya ng Panginoon. Ang dami ng mga biyaya na nakalaan, mga kapatid, para sa anak ng Diyos. Walang may nag-claim. Napo-forfeit lang. Alam niyo, galit na galit ang Diyos kung hindi mo siya subukan. Ilang beses siya nagsabi, oh ye of little faith. Bakit? Ang ating pananampalataya, sana may malaking magawa. Walang may gumagamit. Hindi natin sinusubukan. Subukan nyo kaya minsan. Kasi wala namang masama. Dahil kung subukan mo, hindi. Ganun pa rin naman mangyari. Tama? Pero kung subukan mo at gawin ng Diyos, malay mo, mga kapatid, ikaw ay bigyan ng kasagutan ng Diyos. Alam niyo, maraming beses nagkaroon ako ng ganong sitwasyon, pero wala namang masama eh. Wala kang pangbayad sa bill. Wala kang pangbayad sa bahay mo, sa renta mo. Wala namang masama, Lord. Andito ang bill ko at ito ngayon. Lagay mo sa kalendaryo, circulan mo. Ito ngayon, Lord, due date ko na sa aming renta sa bahay. Lord, wala akong pera. Padala mo ako pera para dito. May masama kang nagawa, wala? Di po ba, wala rin? Pero mga kapatid, kung hindi mo gawin yon, mamumblema ka rin eh. Parehas lang din eh. Pero kung subukan mo naman ang pananampalataya mo sa Diyos, makikinig ang Diyos mula sa langit, and then pagkatapos, sasagutin. O kagaya ng itong sakit ni Naaman, pero pagpunta niya, itong problema, ang sabi sa kanya ng propeta, maligo ka sa Jordan. Matindi itong Jordan na ito. Sana makapunta tayo doon. Sila ni Sister Emeline, lagi yan, Jordan Plains nga lang. O, punta tayo, Jordan. I-give ako tubig doon. Matindi. Yung puno ng ketong, sabi ng propeta, maligo ka 7 beses. Sabi ng general, anong tingin niya sa akin? Cheap? Napakababa naman ang tingin sa akin. Wala bang mas maganda-ganda diyang ilog kagaya ng ilog natin sa Parpar? Bakit sa Pasig? Puno ng putik. Wala bang mas maganda-gandang lugar? Alam niyo ba kung sino ulit ang nagpayo sa kanya? Yung lowly na servant. Kaya itong sinasabi ko sa inyo, huwag niyong i-underestimate yung inyong mga sarili dahil pwede kayong gamitin ng Diyos sa mas malawak na gawain, sa mas malawak na magawa ng Panginoon sa buhay niyo. Akala nyo, ordinaryo lang kayo, taga-tulak lang kayo ng kariton, o kaya kayo sikyo lang, o kaya, huwag kayong mag-isip ng ganon, dahil pwede gamitin ng Diyos ang mga buhay ninyo para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hindi mo inaasahan yun. Sabi ng kanyang sundalo, Sir, di ba sir, kung humingi siya ng mas mahirap, gawin mo rin? Di ba madali lang namang maligo, wala namang malatatalo sa iyo eh. Ligo ka lang. Napag-isip-isipan niya rin. O nga, bagay. Maligo ako, pero lagot sa akin yung propeta na yun, hindi ako gumaling. Oh, di ba? Pero kung hindi siya maligo, ang kapangyarihan andyan. Pero hindi ma-apply sa iyo. Ang himala nandyan. Ang blessing nandyan. Hindi may bigay sa iyo kasi hindi ka marunong sumunod. Sabi niya, sige nga. Ito ko nalaman mga kapatid. Hindi pala si Jesus Christ o si John the Baptist ang unang nagbaptize sa Jordan. Si Naaman pala nagbaptize ng sarili niya una.
1. 7 beses, kalahin mo, wala nang may naiwang kasalanan yun. 2, 3, 4, 5, 6. Kita nyo? Inuto lang tayo. Inuto lang. Lagot sa akin niya, ipatawag niya ang propeta na yan, papatayin ko yan. Tingnan nyo. Lumambot lang ang mga balat ko, pero andyan pa ang mga kitong. Sir, 6 pa lang eh. Try kaya, isa na lang, sir. Isa na lang, pang-7, sir. Pag hindi ako gumaling, pati kayo, lagot sa akin. Anong nangyari? Pang-7. Alam niyo kung ano nakita niya? Ang balat niya, parang balat ni Isha. Parang balat ni, sino yung Katara? Atara, bagong panganak. Nakita nyo naman yung balat ng bagong panganak? Naku mga kapatid, gagastos ka kay Belo. Magkano? 1,000,000? Ipunta mo na lang sa Jordan. Doon ka na lang maligo. Paglabas mo, baka makita ang kinis-kinis mo. Pero mga kapatid, ang punto rito, dapat ikaw, pag sumunod ka sa Panginoon, huwag ka nang tumawad. Pag sinabi ng Panginoon, maliban na isang tao may panganak sa tubig at espiritu, ay hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Huwag ka nang tumawad. Sundin mo na lang. Mangyayari sa buhay mo, maliligtas ka. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, anong nangyari? Nagkaroon siya ng kagalingan. Kaya nga sa mga may sakit, sinasabi ko lagi, bakit hindi mo subukan ang Diyos? Total surrender ng doktor. Surrender na rin ang mga gamot. Surrender na rin bulsa mo. Surrender na rin pati pamilya mo. Hirap na mag-alaga sa'yo. Subukan mo, Diyos. Amen. Subukan mo, Diyos. At isa sa mga testimony natin, Sister Sheila, nung pumunta kami sa kanya, halos-halos siya makabangon. In-invite namin siya. After we prayed, nag-invite kami sa kanya. Nag-attend siya ng ating Harvest Sunday. Buong umaga, nag-worship siya sa Panginoon. Lumakas siya ng lumakas. Hanggang na sinabi ng 4 na doktor, Ma'am, hindi namin maintindihan, pero wala nang cancer mo. Cancer sa kulon yun eh. Cancer sa ano? Sino nagpapagaling? Ay, wala akong kinalaman, brad. Dahil ako'y nag-pray lang. Ang nagpapagaling ang Diyos sa pamagitan ng ano? Pananampalataya mo. Hallelujah! Now God can overturn. Hallelujah! Kung ano man ang sitwasyon na meron ka mang pamilya na may sakit, meron ka mang problema sa pera, meron ka mang problema ng mga bagay sa pamilya, mga kapatid, ngayon ang pagkakataon, hallelujah, let us come to Jesus Christ. Lumapit tayo.